Mga ka-express, sa gitna ng mga balitang puro FIBA Asia Cup at FIBA World Cup qualifiers ang laman ng sports headlines, may isang development na baka hindi nyo napapansin at ito ang game changer. Habang tayong lahat ay tutok sa Saudi Arabia sa darating na August, may isang international tournament na tahimik pero napaka-importante para sa Gilas Pilipinas, ang Southeast Asian Games ngayong December sa Bangkok, Thailand. Pero ang tanong, sino ang maglalaro para sa Gilas? At mas mahalaga, kaya ba ulit natin manalo ng gold? At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Nung una akala ng marami, sa FIBA tournaments lang nakafocus ang Gilas, lahat excited para sa Asia Cup. Lahat nagtatalo kung kailan babalik. Sina Kai Soto, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kembao. Pero habang pinagpipestahan natin ang line-up para sa FIBA, meron palang isang tahimik na plano na ngayon lang unti-unting lumalabas sa publiko. Yes, mga ka-express, may Gilas team na para sa SEA Games at hindi basta-bastang team, kundi ang tinatawag ng ilan na All-PBA Gilas. Hindi ito haka-haka lang, may solusyon na daw si Coach Tim Con at may commitment na ang PBA. Balikan muna natin ang Asian Games noong 2023. Naalala niyo pa ba yon, mga ka-express? That historic moment kung saan bumalik ang respeto ng buong Asia sa Gilas Pilipinas. Ang team na halos walang time mag-practice together, pero pinagkaisa ni Coach Tim Cone. Ang team na pinangunahan ni Jason Brownlee na parang superhero sa bawat laban, at kasama din doon ang ilang batang players, mga hard-nosed PBA veterans, and of course, Coach Tim Cone na parang general sa digmaan. Hindi perfect ang preparation. Minsan nga parang barangay league lang ang practice sessions, pero ang resulta, gold medal. Yan ang formula na mukhang gagamitin ulit. At bakit hindi? Proven na nga. And now let's talk facts. Malamang, hindi makakasama sa SEA Games sina Kai Soto, Dwight Ramos, Carl Tamayo, AJ Edu at Kevin Kembao. At bakit? Dahil either injured sila, naglalaro abroad, o hindi available dahil may commitment sa Japan o Korea o sa Europa. At alam naman natin ang FIBA eligibility rules, diba? Kung hindi ka nakakuha ng passport before ka mag-16, hindi ka counted as local. Kaya hindi qualified ang ibang PhilAms na bagong pasok sa sistema. But here's the twist. SEA Games is not under FIBA, kaya wala ang mga usual na restriction. So, ibig sabihin, pwede ang mga PhilAms kahit hindi sila local sa FIBA standards. Pwede si Mikey Williams, pwede si Seiji Perez, Stanley Pringle, kahit si Chris Ross, kung gusto nila bumalik. Lahat ng PBA stars, pwedeng magsama-sama. So, imagine this, mga ka-express, starting five na binubuo ni na Scottie Thompson, Seiji Perez, Jamie Malonzo, Calvin Aftana at Junmar Fajardo. Off the bench, meron kang Chris Newsome, R.R. Pugoy, Chapet Aguilar, and of course, ang duo ni Jason Brownlee at Ange Kwame bilang naturalized players. At kung sakaling hindi available si Kwame, may mga backup pa tayo dahil ang PBA ay committed to fill the gaps. This is not just a team, this is a full battle-ready squad. At ang kagandahan nito, Coach Tim Cone ang maghahandle ulit. Same system, same chemistry, pero this time mas maraming practice time. Ngayon, baka may magsabi, SEA Games lang yan. Madali lang yan para sa Pilipinas. Well, mga ka-express, hindi na yan ang realidad ngayon. Ang Indonesia may NBA level program. Thailand, may mga mixed breeding at ilang American college players. Malaysia, nag-improve rin at competitive na ang grassroots programs nila. Naalala niyo ba nang tinalo tayo ng Indonesia sa 2022 SEA Games? Yes, mga ka-express,
nasaktan tayong lahat. Yon ang unang beses na hindi natin nakuha ang gold medal sa basketball sa loob ng dekada. At kung hindi tayo maghahanda ngayon, pwedeng maulit yon. Kaya hindi na pwedeng magpa-benching. Hindi ito ang panahon para mag-experiment ng Team B. Hindi pwedeng ang learning experience lang. Kailangan natin ang Team A ng PBA under Coach Tim Cone at kailangan natin ng mga naturalized players na all-out ang commitment. Ang PBA mismo mukhang all-in na. Ayon sa mga insider reports, nakipag-coordinate na ang SBP at PBA officials para buuin ang SEA Games lineup. At dahil off-season ang December, walang sagabal sa schedule ng mga PBA teams. Walang conflict, walang abala, perfect timing. Isa pa mga ka-express, ang advantage ng PBA players ay hindi lang sa experience, chemistry ang puhunan dito. Magkakakilala na sila, alam na nila ang galaw sa isa't isa, hindi na kailangang mag-adjust pa ng matagal. Kung makakapag-practice lang sila ng kahit 2 linggo, sulit na agad ang sistema. At hindi kompleto ang usapang gilas kung walang Justin Brownlee. Sa totoo lang, kahit sinong basketball analyst, sasabihin si Brownlee ang game changer. Sa Asian Games, siya ang nagpasa ng scoring, leadership at puso ng buong team. At kung papayagan ulit siyang maglaro sa SEA Games, automatic favorite na tayo sa gold. Lalo na kung makakuha tayo ng go signal para makasama rin si Ange Kwame bilang backup man. Alam niyo na kung bakit mahalaga si Coach Tim Cone. Siya lang naman ang winningest coach sa history ng PBA, may 25 plus championships, multiple Grand Slams at di matatawarang leadership. Sa kanya walang superstar, lahat equal, lahat may role at sa international competition, kung saan importante ang disiplina at execution, yan ang lamang ng isang coach, Tim Cone sa team. Kaya mga ka-express, kung tinatanong niyo pa kung may solusyon ba ang gilas sa SEA Games, eto na yon. All PBA lineup under Coach Tim Cone, which is Justin Brownlee, and possibly Ange Kwame is the best chance natin to reclaim dominance sa Southeast Asia. No need to build a new team. No need to start from scratch. The solution is already in place. Tried, tested, and victorious. Ang tanong ngayon, suportado mo ba mga ka-express ang All-PBA Gilas team para sa SEA Games? Comment nyo na ang lineup nyo sa baba at sabay-sabay nating ipakita ang suporta sa Team Pilipinas. At kung gusto mong updated ka sa lahat ng Gilas at PBA News, don't forget to like, share at mag-subscribe na rin. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, kinulat ang mundo.